Tanong ko lang, hindi na pwede gamitin pala yung card, no? May card kasi ako eh, wala na, no? Okay lang po, walang problema. Thank you. Okay lang po. So guys, we're here at Petron. At yung laman-laman ng green na bag na hawak natin kanina, ito yung mga langis na nasa harap ko. Ito po yung top 3 na langis natin. So along the way, explain ko lang sa inyo yung mga ginagamit natin for change oil. May nag-message lang din kasi sa akin subscriber na kung ano daw yung langis na okay. So sabi ko, along the way, gagawin ko na lang din kagad ng content para may share ko sa inyo yung bagong ina-experimentuhan. So guys, simula muna tayo sa Honda. So sa Honda kasi guys, yun naman halos lahat ng naka-Honda na motor, kauna-unahan nating langis yan, lalo na kung bago ka sa pagmumotor. And syempre, takot na takot ka gumamit ng ibang langis, kaya madalas lahat tayo napapa-Honda. Ako lang kung magkano na nag-range ang langis ngayon, nasa 330 ata, diba? Ang fully synthetic or nasa 315 if di ako nagkakamali. Sobrang tagal ko na hindi bumili sa Honda ng langis eh. Kasi kadalasan sa Shopee. Pero ang problema po ngayon sa Shopee, ang dami rin naglalabasan na peke na Honda. Kaya please, tignan nyo yung mga comments. Mag-ingat po kayo pag bibili kayo ng isang bagay na katulad ng langis sa Shopee. So yung Honda guys, if titignan nyo sa manual, as per manual natin, kakanan na ako. So as per manual kasi natin guys, sinasabi sa manual na up to 6,000 km talaga ang palit ng Honda. Sa maintenance kasi natin guys, saka 5,000 to 6,000 ang bawat palit na langis bago ka mag-change oil. Pero pag pumunta tayo sa kasa, sinasabi nila na nasa 2,000 lang daw. Actually, 1,500 nga lang, pinapa-change oil na nila. Pag nag-long ride ka ng malayo, ang sinasabi nila, every 1,000. Kunyari, punta ka na Ilocos Norte. Ayun, ganun. Nirecommend sa akin dati before nung nagkatrabaho sa Honda yun. But to be honest, ang fully synthetic, kaya siya up to 5,000 to 6,000 talaga na layo. Pero sa Honda kasi, ang experience ko sa kanya, pagdating ng mga 2,000, medyo nagagaspangan na ako sa kanya. Medyo ma-vibrate na yung motor ko. Nakaapat ako ng langis sa pagmumotor ko. Na-try ko yung Havolin, na-try ko yung Honda, na-try ko yung Motul, tapos na-try ko tong Shell Long Ride. So nakita ko yung nagkakaiba ng mga langis, kaya gusto ko i-share sa inyo. So pag gusto nyo naman talaga no safe, para hindi na kayo mamroblema kung mamaya mapekian pa kayo, and kung may budget din naman kayo, go for Honda. Pero ang cons lang nito para sa akin, hindi siya compatible sa akin, lalo na pag nasa around 1,500 to 2,000, ma-vibrate na siya. And parang palitin na talaga yung langis niya. So hindi ko siya kayang palayuin kahit ang base naman kasi sa langis guys, para malaman yung palitan na siya, hindi na siya sa kulay. Ang kulay, pag nakita nyo pong nangingitim yung langis nyo, it's normal. Magtaka kayo, pag yung langis nyo hindi nangingitim, ibig sabihin hindi niya nagagawa yung trabaho niya para sa makina nyo, diba? At least dyan, nasasala natin yung dumi, diba? Tsaka minsan kaya mabilis mangitim ang mga langis ninyo, pangit yung pagkaka-change oil. Hindi ganun ka busisi, hindi talagang na-drain. Maski yung mga dipstick nyo hindi pinunasan, yun yung magiging dahilan din kaagad bakit mabilis mangitim yung langis ninyo. Tapos na tayo sa Honda, para sa akin guys, up to 2,000 km ay ng pinaka-goods para sa kanya. You're free to experiment, pero ako hanggang doon lang ako. Tapos pumunta naman tayo sa next, sa Motul. Ito Motul, pinaka-isa sa magandang na-try kong langis na up to 3,000 km para sa akin. Si Motul guys, para sa akin mabilis siyang uminit sa makina ko, sobrang smooth. Kasi ako mahilig ako mag-cold start ng motor, which is kailangan talaga kino-cold start natin yung motor natin guys. Kasi kailangan painitin nyo muna yung langis ninyo, yung makina ninyo, bago nyo harurutin, di ba? Actually, minsan sa kasa hindi tinuturo yan. Parang common naman yan sa iba. Pero syempre, paano yung mga baguhan, di ba? Hindi naman natin pwede assume na alam na lahat ng tao yung bagay sa pagmumotor. Ako, maski ganun din naman ako. Maski ngayon, nagpa-progress pa ako. Yung mga natututunan pa ako, hindi ko alam. We learn along the way. So, yung motor para sa akin, mabilis siya sa pag-cold start. Tapos, sobrang sarap niya gamitin kasi ang smooth niya sa akin. Tapos, sa presyo niya, fair naman siya sa fully synthetic na umaabot siya ng, magkano ba kuha ko sa Motul? Nasa 420 ata to 450. Yun yung legit na na-orderan ko sa Shopee.
Kasi ang dami sa Shopee ngayong Motul. Ito isa sa pinaka bakit ako lumipat din ng langis. Isa lang to sa dahilan bakit ako lumipat pero hindi to yung pinakadahilan kasi ang dami nagbebenta ng peke na Motul. Kasi kung bibili kayo sa Motul talaga, nasa 500 to 550 ang original na Motul So sa Shopee kasi may wholesale price na umabot ng 420, 450. So which is mura. Kaya minsan mo order ako dalawa na para mas malaki yung discount natin. Bakit ang traffic dito? Hoy, traffic! Manila Day ngayon So anyway, yun nga na kaya isa sa mga cons ng paggamit ng Motul, maraming peke. Kaya kung maghahanap kayo, tatry ko i-share yung link na pinagkukuhanan ko. Pero kung ayaw nyo yun, okay lang naman. Maghanap kayo nung trust na pagkakatiwalaan nyo. Tignan nyo yung mga ratings, tignan nyo yung review. Ayun, para sa akin yung Motul goods yan. Yun nga lang, up to 3,000 km ang kaya niyang abutin. Pag lumagpas na siya ng mga 3,000 sa akin, same din sa Honda, medyo ma-vibrate and then hindi na siya tulad nung bago. So, yun lang naman ang marirate ko kay Motul. Siguro mga nasa, pwede naman 9. Ang ano ko lang kasi ngayon, ang daming peke. Tapos, ayun nga, up to 3,000. So, yun lang yung feedback ko kay Motul. So, sa next lang is na pag-uusapan natin. Ito yung isa sa mga pinaka nagpapahype sa akin ngayon sa paglo-long ride. Kasi itong langis na to, sobrang smooth, sobrang long lasting. Fair price siya actually. Didiscuss ko mamaya yung price niya. Tapos kahit matagal ko na siyang ginagamit, sobrang smooth pa rin talaga. Less vibrate sa motor ko. So sobrang gusto ko tong langis na to. Tapos sa cold start, hindi rin siya ganun katagal. Ang tinutukoy ko po rito na langis ay yung Shell Long Ride. Actually ito nakita ko lang to sa TikTok. May nagagawa ng ratings about sa langis. So binasa ko. And then nakita ko yung Shell, yung cover lang mismo na up to 6,000 km. Yung langis, sabi ko, grabe naman yun. Sobrang tayo naman ng mararating ng langis na yun. Tapos tinignan ko kung magkano siya. So yung presyo ng langis sa Shell Long Ride, guys, pag bibili kayo sa Shell mismo, nasa 550 po siya. Tapos pag may card kayo, may libre kayo 1 litro ng gasolina. So parang lumalabas na sa 500 pesos siya kasi may libre isang gasolina. Pero guys, ito ang tips ko sa inyo. Bumili kayo sa mismong Shell doon sa may Shopee nila. May mismong Shell nagbebenta ron sa mall. Shopee Mall, ano yun? Shopee Mall yun. Ilalagay ko na rin yung link para pag tinatamad kayo maghanap. Sa Shell mismo yan. So bumili ako ron, dalawa, parang lumalabas ata nasa 320 isa. So ayun, recommend ko sa Shopee na lang kayo bumili, mas mura. Sa inyo yung 200 pesos na magagastos nyo pag sa Shell pa kayo mismo bumili, diba? So itong Shell Long Ride actually guys, dito kay PCX nakakaano pa lang siya, 1,600 ang tinakbo nung langis so far. So ito gamit ko ngayon si PCX, pinang-long ride natin, pinang si City Drive. Sobrang smooth, sobrang ganda. Pero sa ADV 160 guys, ang tinakbo niya na kay ADV 160 nasa 3,000, meron na ba? 3,600. So malapit na siya mag 4,000. Kasi nag-change oil ako kay ADV 160, syempre nung naka 1,000 tayo. Paano makadaan dito? You know. So yun nga. So kay ADV 160 ang total ng layo ng Shell na nagamit natin doon nasa 3,200. Habang samantalang dito kay PCX 160 nakaka 1,600 pa lang yung layo. Parehas na kasi lang naka-Shell Long Ride. Ako na po nag-change oil tsaka nag-gear oil. Lalagay ko sa description yung pinanggagamit ko rito para mag-change oil. If napanood nyo yung Batangas ride ko, yun, doon ko siya change oil. So, sobrang dali lang din naman mag-change oil. Kailangan nyo lang talaga ng pwesto. Pag minsan tinatamad ako or nakalimutan ko yung tools, nagpapa-change oil na ako sa iba. Nasa 60 pesos lang naman eh. Pero naisip ko kasi dalawa na yung motor namin. So, kung ako mag-change oil, malaki matitipid ko. Bumili ako ng tools. So, kailangan nyo nung funnel pag mag-change oil kayo. Tsaka itong tools na to. Lalagay ko yung link sa description pag gusto nyo. Maganda siya, good quality siya, madali siya gamitin. So yun nga, sa gear oil naman guys, wala naman akong specific gear oil. Kahit Honda gear oil gamitin nyo, pero naka JBT gear oil ako without any reason lang naman. Gusto ko lang mag JBT. Pero yun nga guys, sa tatlong langis na to, pinakamaganda talaga rito si Shell Long Ride so far. Kasi umabot ako ng 3,200 sa kanya. And magpapalit tayo pag umabot na ng total of 5,000 km yung nilayo ni ADV 160. Bali ang kakalabasan no, nasa 4,000 km natin nagamit yung langis. Kasi kahit nakalagay sa kanya up to 6,000 km, ayoko siyang sagarin eh. Pero ako gagawin ko siya, every 5,000 ko siya papalitan. Ngayon, 4,000 lang para kasi si ADV 160, pa nag-change oil siya ng 5,000,
next change oil niya, saktong 10,000, di ba? Para bale, hindi na ako mahirapan kung kailan ako nagpalangis. Kailan ba ako nagpalangis? Bale, automatic every 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Doon ako mag-change oil, di na ako malilito. At saka sa mga nagtatanong po, ayun nga, yung gear oil, up to 5,000 talaga rin ako sa gear oil. Pag nagpapalit ako ng gear oil. And then, sa panggilid natin, every 5,000 din. Kaya nga halos magkakasabay din sila eh. Select ko pala nakaraan yung dipstick natin nung naka 3,000 tayo sa ADV 160. Curious kayo sa kulay nung ma-light pa siya. And smooth pa naman yung texture niya. Actually, pinag-experimentuhan ko nga, gusto ko pabutin ng 5,000 km. Kaya sinisilip yung dipstick. Pero so far, naka 3,000 tayo. Good naman yung itsura no langis natin. Di rin naman ako nag-aalala kasi sila mismo nagsabi na up to 6,000 km. Pero sabi ko nga, hindi ko naman sasagarin. Good na good ako sa 5,000 km. Guys, ilang langis ang masasave nyo. Kasi karamihan sa atin, nagpapalit na ng 1,500, 1,000, 2,000. Which is, I find it very wrong. Kasi nasasayang yung pera, nasasayang yung langis. Kung pwede pa namang gamitin, di ba? Ang dami kasi nagsasabi sa atin na either change all or change oil. Pero wala pa ako nakikitang nasiraan ng makina dahil sa nagpapaabot sila ng malayong layong distance sa langis. Kaya don't worry kasi hindi naman masisira yung langis ninyo. Saka i-check nyo na lang din yung sa gaspang. Pag naramdaman yung smooth pa, okay pa yan. Sipin mo, up to 6,000 km, kung mag-change ka ng 1.5 every 1.5, magkano magagastos mo? So, parang nakasave ka ng 3.5 liters guys pag gumamit ka ng Shell long ride. Imagine mo kung magkano yun, almost 1,000 pesos. Di mo lang namamalayan pero ang laking tulong nitong Shell long ride. Lalo sa mga katulad ko na ginagamit ko sa Joyride, angkas, di ba? Tapos mahilig ako mag long ride. Sulit na sulit tong langis na to. Ginamit ko to guys, Ilocos Norte, di ako nagpalit na langis. Ginamit ko to city driving, ginamit ko to sa La Union. Tapos ginamit ko to sa Batangas, sa Monte Maria. Pinang-long ride ko yung ADV 160 natin, ang ganda pa ng itsura ng langis niya. Di ba? Normally sa iba, sobrang itim na, gaspang na. Pero itong Shell long ride so far so good. Hindi naman ako permanently, hindi ko masasabing permanently dito na ako sa langis na to. Gaya sabi ko nga, ito yung ako mahilig din kasi ako mag-content na mga ganito. So nag-experiment ako, nagka-try ako ng langis. So para at least share ko rin siya sa inyo. Pero kita nyo, kung hindi ako nagta-try ng langis, edi hindi ko natuklasan tong Shell long ride, diba? Kaya gusto ko rin ibahagi sa inyo kasi laking tulong talaga. Yun lang guys, wala naman siguro akong nakalimutan na importanteng matter about sa langis. If may mga comment kayo, comment nyo naman yung mga langis na ginagamit nyo, gaano kayo kalayo mag-change oil and gear oil. At anong masasabi nyo sa langis na Shell long ride kung gumagamit kayo nito? Actually may Shell Ultra pala, pero next time ko na gagamitin yun. Magtatagal muna tayo kay Shell long ride para masulit din natin bago tayo mag-move forward sa bagong langis na gagamitin natin, di ba? So yun lang guys, dito ko po tatapusin ang ating video. Sana nakatulong sa inyo itong content na to at sana matigil na yung gera kasi ang mahal na rin ng gasolina. Lahat tayo apektado dyan. Taas ang gas, taas ang bilihin, taas lahat ng products. Domino effect yan. So yun lang guys, paalam na ako. Dito na ako malapit sa bahay. See you on the next content. Ay sir, one way yan. One way kasi dito eh. See you guys on the next content. Bye bye.